po at mananalangin tayo. Lord, salamat po sa iyo. Salamat po sapagkat nakita namin ang aming mga sarili ay nasa presensya mo. Kami po ay natutuwa sapagkat hindi ka nagkulang sa amin. Salamat sa lakas, pagkakataon na laging pumarito sa iyong tahanan sapagkat nandito na lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, ikaw din naman ang Diyos na nagpo-provide. Salamat po. Maging ang aming pagsasalusalunan ng iyong salita, ma-enjoy po namin ang lahat ng ito. Maging ako na mga ngaral, itago mo lamang po sa iyong likuran. Ikaw ang siyang magsalita sa amin. Uuwi kami, Panginoon, ng bagong dala, Panginoon, na buhat sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige tayo po lahat ay makakaupo. So, syempre, unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ating Pastor Bus and Pastora Ruth for allowing me na magamit po ang pulpito to share the Word of God. Ayan. So, please continue to pray for our Pastor Bus. Ayan. Medyo naging busy tayo for past few weeks. No? At kanina po ay natawagan ako ng ating Pastor Bus. Tulog ako. Well, anyway, syempre, dapat bilang mga servant ni Lord, handa ka. Anumang season, no? Anumang pagkakataon. At medyo bibilisan ko na rin po. Ayun, no? Diretso na tayo sa ating topic, Ephesians 2:10. Basa muna tayo. Ayan. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen? So dahil tayo ay nasa midweek, lahat tayo ay tinatawag na manggagawa. Amen? So, kaya ang topic natin ngayon, o pinamagatang kong workmanship. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may ginagawa ka ba talaga? Oh, yeah, may ginagawa ba tayong lahat talaga? Sino may mga ginagawa? Amen? Sa mga wala pang ginagawa, dapat i-volunteer mo yung sarili mo na maging part ng ginagawa ng Diyos. Ayaw natin nung nakikita lang natin yung iba ginagamit, pero ikaw nakaupo ka lang dyan. Amen? So, 3 bagay po ang aking ituturo. So, bagong lahat ng yun, sabi dito, workmanship, the degree of skill. Wow, sabi doon. With which a product is made or a job done. Ibig sabihin, may degree pa of skill. Ibig sabihin, may ginagawa talaga eh. No, hindi pwedeng tinawag kang manggagawa pero nakatunganga ka. Sabi mo, bawal tunganga. Amen? So, ibig sabihin, bilang sabi ng workmanship, ito yung dapat, meron tayong ina-accomplish. No? May natatapos tayo. Mahirap naman siguro, gawa ka ng gawa, wala ka namang natatapos. Tama? Mabuti na yung isang bagay lang ang pinagkaloob sa'yo, sinabi sa'yo, pero natapos mo. Hindi yung tanggap ng tanggap, no? Overload ka na, wala ka nang natapos. At the end of the day, sisisihin mo tuloy yung nag-utos sa'yo. Tama? So may mga bagay na dapat minsan mag-no ka din. Kasi may mga bagay kang pinaprioritize para magawa mo yun, na masabing job well done. Amen ba? Gusto mong masabi sa'yo ng Panginoon, job well done? Kasi tinapos mo yung isang gawain. Kasi ang Diyos na nagsabi, siya ang nagpasimula, siya din ang tatapos. Ganon din naman sinasabi sa atin ng Diyos ngayong gabi, kapag may sinasimulan sa'yo, tapusin mo. Amen? Sabi mo nga, tapusin mo. So ngayong gabi, parang marami ka na naisip ngayon, no? May mga labahan pa pala ako, no? Nung Monday ko pa binabad yun. Diba? Yung puti mo, ano na yan? Decolor na ang kulay. Diba? So, diba, parang nagsasayang lang tayo ng oras, ng pagod, sa walang, hindi naman sinasabing walang katuturan. Kumbaga nasayang na dapat, nung araw na yun, tapos na. At makagawa ka pa ng iba't ibang bagay na dapat natin gawin. Okay? One of our core values that we have sa ating church ay yung tinatawag na bayanihan. Diba? Pagpasok nyo, may nakasulat yan, bayanihan. Together, we rise, sama-sama. Sabi mo nga, sama-sama. Yan, sama-sama tayong aangat. May sama-sama tayong pagyayamanin ng Panginoon. Bayanihan. Okay, yan yung ating values. Yan yung ating tayo yon. Amen? Kumbaga, kasama na yun sa buhay mo, dapat nakikita yon. Amen?
Naalala nyo ba yung nagkaroon ng malakas na bagyo, nagbayanihan tayo dito, ang sarap sa pakiramdam. Amen. Na, kung sa isang tao lang yung pagod lang isang tao, pero pag nagsama-sama tayo, magagawa natin na mas mabilis, mas maganda, mas maayos. Kaya sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Okay? Sabi mo nga ulit, bayanihan. Sama-sama. Huwag kanya-kanya. Okay? Huwag kanya-kanya ha. Sama-sama. Amen? So number 1, 3 bagay lang po ito. Ayan. Support the church. Ayan. Sa workmanship natin, support the church. 1 Corinthians 12:27. Okay. Meron po ba tayo dyan? Now you are the body of Christ and members individually. Ibig sabihin, you are the body of Christ. Iba-iba man tayo ng katayuan sa buhay. Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang ginagawa. Sabi mo, mahalaga ka. Huwag mo maliitin kung, sabi mo, taga-prayer lang ako. Huwag mo ilinilalang lang yung pray. Mapalad yung mga nagpipray ng madaling araw, nakakagising ng madaling araw. Para manalangin. Yung mga tulog, pinapanalangin kayo ng mga gising. Diba? Ang sarap ng tulog natin. Salamat sa mga nanay natin, palakpakan naman natin. Parte sila ng iglesia nito. Ganon din naman ating mga worship team kanina, palakpakan din naman natin. Ang ating Pastor Bus ang nag-song lead. At ang ating Kuya Andrew, palakpakan naman natin. Praise God. Diba? Nakita nyo ba yon? Yung mga pangangailangan ng church kung saan pwede mong punan. Diba? For example, walang song leader. Dahil marunong ka namang kumanta, magpipresenta ako. Tama? Tama ba? Kasi nakikita mo yung pangangailangan ng church. Kasi pag pinag-usapan ng support the church, ano ba yung need ng church? Hindi lamang yung pangangailangan finances, nandun naman tayo, mamaya dadako tayo doon. May ginapang yung pangangailangan din yung church as a service. Diba? Meron tayong Sunday service, midweek service. Ano ba yung mga pangangailangan na dapat natin punan? Tama? Ano ba pwede kong may ambag doon? Ay, walang pianista. Ay, marunong pala ako magpiano. Sige ako muna kahit isang song lang na alam ko. Diba? Nakatulong ka, nakasuporta ka. Amen po ba? Pag morning ng Sunday, walang breakfast. May nadadaan kang bakery, lagi naaamoy mo lagi yung amoy ng pandesal. Magdala ka na dito ng pandesal. Nakakasupport ka noon. Amen ba? Ilang taon mo na naaamoy, wala kang dinadala. Ikaw pa yung kain ng pandesal. Ikaw pa ang nag-uuwi ng pandesal. Di ba? Ang tigas na nga ng pandesal eh. Wala pa rin. Binubus sa pandesal. Di ba? Masaya kasi kapag alam mong ikaw mismo, nakakapagsuporta ka. Lalong-lalo na unang-una sa church natin. Nilagay ko nga dito, support the church, intentional, not optional. Diba? Intentional mo yun kasi gusto mong sumuporta, intentional, pag kaya mo. Amen? Hindi naman persahan. Kumbaga, intention mong makatulong, makasuporta. Lalo na ngayon, meron tayong mga tawag dito, garage. Intention mo, ibigay ko itong mga bagay na to para makatulong ako. Intention eh. Wait lang, parang gagamitin lang nata ito ni Kuya Marvin pag binigay ko to eh. Parang gagamitin lang to sapatos ko ni Kuya Marvin. Parang, di ba? Parang sama ng iniisip mo eh. Kumbaga, tutulong mo yun para sa ating garage. Para may mag-gain tayo. Amen? For example, sa mission natin, yan intention na tumatayo ka, nagbibigay ka. Sa tingin mo ba, hindi nawawala ng kabulo? Sa tingin mo ba, walang silbi yung pagbibigay dito? Maraming na-win dahil sa pagbibigay sa mission. Amen? Maraming pamilya ang naligtas. Maraming taong nagbalik loob dahil sa mission. Isa pa, community church. Sabi mga community church. Ayan. Dapat kasali ka. Vision niya ng ating church, community church. Huwag lang tayo part ng choir. Ayan. Huwag lang part ng worship team, ng usher. Maging part ka din ng kabuuan kung ano yung saan tayo patungo. Amen po ba? O sino dito yung mga taga-Port State? O, taas kamay. Oh, wala namang ginagawa. Pag kailan ba kayo? Sa Port State. Tuwing Sunday ba? Sunday. O Saturday na. Wala namang ginagawa. Pumunta doon.
Suporta yun eh. Hindi mo sabihin, wala naman akong gagawin dun eh. Basta pumunta ka. Pag pumunta ka, sure may gagawin ka eh. May magagawa ka. Sabi mo, pumunta ka lang. Pag mo isipin wala kang magagawa, meron. Yung mga leader doon, naghanap na ng pwedeng assistant. Wala eh. Kailangan ka doon. Sabi mo, kailangan ka doon. Ayan. O, dako naman tayo sa Fortunata Village. Yan. O, sino mga malapit sa Fortunata? O, taas kamay. O, pupunta kay Kuya Dave at Ate Charis para suportahan. Biruin mo si Kuya Dave. Napapaos kakakanta. Diba? Gitara lang yung alam nyo. Alam niya, gitara lang. Bass lang. Napapakanta siya. Ayaw mo bang tumulong para maging part din ng community church para kumanta? Diba? Kung di mo kayang kumanta, makakasuporta ka, magdala ka ng pangmerienda. Praise God, diba? Ang sarap siguro nung bawat individual sa atin, part tayo, nagtutulungan tayo. Tama. So nawa ngayong gabi, kinakausap tayo ng Diyos, no? Masuportahan natin ng ating Avida. Yan. Mayayaman. Di ba? Magdala ka ng pagkain. Mayaman ka din. Di ba? O sino malapit sa Avida, taas kamay. O, anong oras ba yun natin, Maricar? Sabado ba yan? Linggo, Sabado. O Sabado, o sa mga walang ginagawa, punta rin kayo doon. Amen? Supportan natin Avida. Meron din tayong Donggalo sa pangunguna ng ating mayor. Ay, sorry. Hindi pala. Sorry. Yan ang ating Kuya Joel at Tatay Glenn. O sino yung mga taga-Donggalo dyan? Ayan, ang dami sumusuporta. Mga nanay na tatay natin, palakpakan naman natin. Talagang lagi may post. Ang daming pagkain. Talagang lumalaki talaga sila. Lumalaki ang kanilang community. Lumalaki ang kanilang pamilya. Dahil may suporta ang bawat isa. Diba? Kung mahilig kang magkape, pag pupunta ka sa isang gawain, gawin mong 5 pantao. Nagdala ka ng kape, pang sayo lang. Ano ba yan? Nagdala ka pa ng kape, pang sayo lang. Diba? Tapos maghahanap ka pa ng tinapay. Ano mo ng tinapay? So maging suporta ka. Magsuporta tayo. Amen? At syempre, hindi natin makakalimutan yung maging part tayo nung ating, kumbaga, sabi dito sa Ephesians 5:25, husband, love your wives as Christ loved the church. Amen? And gave Himself up for her. Ibig sabihin, kung si Lord nga, mahal na mahal niya yung church eh. Ikaw pa kaya? We are the bride. No? Tayo yung mismong bride. At tayo yung tinatawag na church. Amen? Sabi mo, you are the church. Hindi ito yung parang building. Ikaw mismo yung church eh. Amen? So, ibig sabihin, kung gaano mahal ni Lord yung church, na ikaw mismo, mahalin mo rin yung church kung saan ka nag-i-stay. Amen? Amen ba tayo? Mahal ba natin yung church natin? Mahal ba natin? Pag mahal natin, susuportahan natin. Amen? Hindi yung, tagal-tagal ko na dyan, dahil ko na bibigay dyan. Huwag mong bilangin. Yung pagbibigay mo, kung magbibilang ang Lord, talo ka. O, diba? Pag nagbigay ka, dahil mahal mo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. So nawa, sa ating mga nandito, huwag kang papayag na hindi ka maging part o maging supporter ng church. Amen? Amen ba tayo dyan? Magkakaroon ba tayo dyan ng kumbaga, unang step na sige, hakbangan ko na to. Mula ngayon, magiging part na ako ng mga community church. Amen? O mga bagay na pwede natin itulong sa church. Pag kailangan ng paglilinis, nandito tayo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Number 2. Yan, bilis lang ako. Support the ministry. Yan. Or support one another. Hebrews 10:24-25. Yan. Bago yon, sabi doon sa isang natin ulit, core values, grateful ministry. Service with grateful heart. So, basa tayo, Hebrews 10:24-25. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Amen? 25.
not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as to see the day approaching. Ibig sabihin, lamang na kailangan natin magtulungan. Amen? Ang sabi nga dito, nilagay ko, support system. Di mo pinatawag tayong support system? Sabi doon, refers to a network of people who provide practical or emotional support like family, friends, mentors that can help individuals navigate challenges and thrive. Ibig sabihin, sa ating bilang suporta natin sa ministry o sa bawat isa, meron tayong support system. Hindi naman tayo laging malakas. Amen? Kailangan natin may nagpapalakas sa atin. Nandiyan ang ating mga pastor. Amen ba tayo dyan? Nandiyan ang ating pamilya. Nandiyan ang ating mga leaders. Nandiyan ang ating mga mentors na tutulong sa atin. Amen po ba? At syempre, dito sa support ng ministry, salamat dahil meron tayong, kumbaga tawag tayong ministry partner. Sino yung mga ministry partner? Maging proud na makitaas kamay. Amen. Salamat sa inyong mga buhay sapagkat sa pamamagitan ng pagbibigay nyo, nakakatulong tayo. Lalo na hindi naman lingid sa kaalaman na tumaas na yung ating rent. Naging 145,200 na from 132,000. Pero yung pagbibigay mo na 1,000, 500, 300, 200, malaking tulong pag nagsama-sama tayo. Amen? Kaya sabi mo, huwag kang magsawang sumuporta. Yes, lalo na malapit, kumbaga, na-extend tayo nagkaroon lang tayo ng favor. Actually po, ang ating due date dapat every 15. For the church yon. So dapat yung unang bayad natin 145,200 nung Monday. So dahil kulang pa, nakiusap lang tayo sa may-ari na extend hanggang 1 week lang. So next Monday, bayaran na natin. Nawa, yung mga pwede pang mag-settle ay maging part po tayo. Amen? Mag-report din tayo at mahalaga po yun kasi para hindi tayo mapahiya. Pero alam naman natin si Lord, hindi siya magkukulang. Magpo-provide siya. Pero kailangan maging part ka nga Partnership ka nga Supporter ka nga Amen? Ayaw naman natin magsimba dito ng walang aircon. Ayaw naman natin mawalan tayo ng tahanan. Amen? Ang Diyos hindi siya magkukulang. Totoo yun. Pero si Lord gumagamit din ng tao. Amen? Para maging vessel. Sabi mo, vessel. Maging, katuwang. Amen? Gusto maging good supporter, maging katuwang ka, huwag kang pabigat. Amen? Yun ay may tutulong mo Maging kagaangan ka. Sabi mo sa kapatid mo, maging kagaangan. Okay? So, ibig sabihin, kung ang isa nating kapatid ay nangihina, nandiyan ka. Para suportahan siya. Kapag pinromote siya, palakpakan natin siya. Amen? Nakikiselebrate tayo kasi may isang pamilya tayo, parte ng pamilya na pinopromote. Huwag kang mainggit kapag nangyari sa kanya yon. Matuwa ka na lang kasi isipin mo pamilya mo na may na-promote. Amen? Kisa naman ay may pinagdadaanan, nandoon tayo para makiramay din. Amen? So, ganun tayo. Kasi meron tayong, kumbaga, as a church, sabi daw, we honor God, we love people, we are family. Amen po ba? Tinuturing mo ba talagang pamilya yung katabi mo? Diba? Pag tinuturing mong pamilya yung katabi mo, alam mo yung pangangailangan yan. Alam mo walang bigas yan. Huwag mo lang ipag-pray. Diba? Sabi ng ating pastora Mela, kung alam mo nagugutom yan, huwag mo lang ipag-pray kahit ilay hands mo pa yan. Hindi mangingisay yan sa gutom. Sabi mo, ano bang specific na pangangailangan mo? Nangingisay na nga Wala na nga makain Kailangan ba ng prayer? Pag kumain na ako malapit na mag-pray, pag meron na. Diba? Alam mo pag may pangangailangan Amen po ba? Alam mo namang malayong bahay, walang pamasahe. Diba? Sabi niya, huwag mo na isabay yan, maglakad siya. Diba? Tulungan mo. Suporta tayo. Amen? Huwag mo maglakad. Ikaw, tumitingin pa, nakamotor ka pang gano'n sa kanya. Bro, ingat ka. Sukat pa yung lalakarin niya. Sukat pa. Diba? Diba na isabay mo, bigyan mo ng pamasahe.
Tama ba? Tawa tayo ng tawa, pero di naman natin ginagawa. No, sabi mo, gawin mo. Huwag ka ng tagapakinig. Tagagawa rin tayo. Sabi ng Bible, we are not only a hearer of word, but we are also a doer of His word. Sabi mo, tagagawa. Kasi madaling sumuporta kapag, support, linis-linis lang pala eh. Okay yan, kaya ko yan, linis-linis. Lahat naman tayo kaya maglinis eh. Tama? O, sayaw-sayaw. Sige, sama. Pagbigayan, hiwalay-hiwalay na yan. Diba? Galit-galit yan. O, diba? Kasi doon talaga natitest yung pagiging Kristiyano mo. Kung totoo talagang solid ka. Amen po ba? Pag may bigayan, sama-sama nga. Kaya nga kanina, sabi ko kanina, sama-sama eh. Amen? So mula ngayon, sama-sama tayo, magtutulungan. Amen po ba? Walang mapag-iiwanan. Lahat tayo. Amen, sabi mo, maging ikaw, maging kabataan. Amen, huwag niyo maliitin na wala akong baon, yung 10-10 niyo, pag pinagsama-sama yan, may magagawa. Ang mahalaga, natututunan natin, lalo si Pastora Mary, pag ganyan yung paambag-ambag na unti. Di ba na ano natin, kagaya nung anniversary, 25,000, dun sa ano, tawag niyan? Mga arcade, 25,000. Linggo lang yun, na-raise natin. Kaya pala. Kaya pala pa nagtulungan. O, mag-raise tayo 50,000 ngayon. Joke na. Sino mo tawag? So, 50,000 po tayo ngayon. Sino po yung... Pakireflect lang po natin dito. Siyempre, di ba, ayaw naman natin na ano lang tayo dito, tawa lang tayong tawa. Oo, tawa-tawa ka lang dyan. Para ka naman, bibiro ako Totoo yun. That's 50,000 po tayo. Ayan. Nagsisimula nun. Para kayong ewan. Joke lang. Amen. So, support natin yung ating church, yung ating ministry. Amen. Yung ating, kumbaga, one another. Family is love nga, di ba? ABS-CBN yata yun, Family is love. So, kailangan mahalin natin ang bawat isa. Sabi nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat. So, ang padlock na nagiging hadlang lang, yung kadamutan. No? So, number 1, support the church. Number 2, di nyo ako sinusuportahan ulit natin. Number 1. Number 2. And number 3, siyempre, kung lahat na susuportahan natin, ito ang dapat din nating makalimutang suportahan. Support our pastor. Amen? Kasi sila yung ginamit ni Lord para mapunta tayo dito. Amen? So sabi dito, 2 Kings, 4:8-10. 2 Kings 4:8-10. Ito na nga lang. Tagalog. Sige, may Tagalog ba tayo dyan, kuya? Ayan. 2 Kings 4:8. Minsan, si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae. Sabi mo, mayaman. Yan, mayaman At siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Praise God. Mula doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Next. Sinabi ng babae sa kanyang asawa na titiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Okay? Bakit di natin siya ipaggawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. Diba? So number 3, support your pastor. Dito sa kwentong ito, ang ganda kasi sinabi niya dito, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos yun. Alam mo, kung ang isang taong kinakausap mo ay lingkod ng Diyos, we have the discernment. Diba? Siya alam niya Kaya pinagawan niya ng kwarto. Ang saya kasi, bakit pinagawa? Pwede naman sigurong ipagamit yung kwarto. Diba?
siguro meron siyang excess na kwarto. Pero sabi dito, ipinagawa siya ng kwarto. Ibig sabihin, nag-exert pa siya ng effort para magpagawa pa ng isang kwarto dahil alam niyang hindi biro yung kanyang kausap. Amen? So number 3, support your pastor. At nilagay ko dito, perceiving the holy man of God. Amen? Sabi dito, Jeremiah 3:15, I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbigay sa atin, naglagay sa atin ng lingkod para pakainin tayo ng salita ng Diyos. Kaya ka ngayon matured, kaya ka ngayon, kaya ka ngayon ganyan dahil may mga lingkod na nag-invest sa'yo. Amen? Sino nagpapasalamat dahil may mga pastor tayo? Amen? Nagpapasalamat tayo, syempre, unang-una sa ating Daddy Bishop, sa mga nakaabot, Mami Bishop, di ba? Ating Pastor Glenn, ngayon ang ating Pastor Bus and Pastora Ruth. So kung ano yung trato na pinakita natin sa ating mga late Daddy Bishop sa late Mami Bishop, ganun din ang ating turing sa ating Pastor Bus and Pastora Ruth. Amen? Palakpakan naman natin. Di ba? Minsan hindi nyo nakikita na pagod na sila, pero nandiyan pa rin sila. Amen? So we need to support our pastor. Share generously and offer hospitality. Magbigay tayo. Amen? Hindi yung pupunta ka sa bahay ni pastor, saktong tanghalian. Yan. Makikikain ka. Punta ka rin minsan saktong tanghalian, ikaw yung may dala ng pagkain. Punta ka sa bahay ni pastor, may dala kang bigas. Nagagawa ba natin yan? Practicein natin. Tingnan natin kung ano yung magiging balik sa atin. Try natin. I-challenge natin natin mga sarili. Di ba? Pag nakita ko si pastor, abutan ko ng kung magkano man. Di ba? Ang mahalaga doon kasi, naalala mo siya. Naginagalang mo siya. Ino-honor mo siya. Piniperceive mo siya na siya'y lingkod ng Diyos. Amen? At sabi dito sa Hebrews 13:7, remember your leaders. Those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their way of life. Amen? And imitate their faith. Kumbaga, tingnan mo kung paano namuhay ang iyong mga lingkod. Nagtrabaho ba sila? Kumbaga, nagtatrabaho sila sa kingdom ni Lord, pero secular, hindi sila nagtatrabaho. Tama? Wala silang trabaho. Hindi katulad ng iba sa atin. Nagtatrabaho na meron talagang every 15, every 30, 10, 25, 5, 20. Lahat ng cut-off. Alam na natin yan. Di ba? Tama po ba? Meron tayong inaasahan sa mga nagtatrabaho na may sahod. Ay, yung mga pastor, hindi naman talaga nagtrabaho secular. Ang ginawa nila, nagtrabaho lang talaga sila sa Panginoon. At kailanman hindi natin sila nakitang pinagkulang ng Diyos. Walang trabaho pero nag-Japan, nag-Dubai. O, di ba? Hong Kong. Kaya din, kung ano yung Diyos nila, Diyos mo din. Kung kaya ni Lord papuntahin sa iba't ibang lugar, kaya din sa'yo. Gusto mo pumunta sa iba't ibang bansa? Gusto mo ba? Eto na. Gusto mo ba? Kailangan may passport ka. Amen? Magsuporta ka muna. Magsuporta ka muna sa mga pastor mo kung anong tinanim mo, sure ako aanihin mo. Tingnan nyo sabi dito sa verse 15. 14 muna. Verse 14 ng 2 Kings 4:14. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Wow. Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo, kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo. Amen? 1 taon mula ngayon. Praise God. Kung ang nagsasabi niyan, ating Pastor Bus, ano kaya ang sasabihin? 1 taon mula ngayon, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Anong gusto mong i-bless sa'yo ni Lord? Ano bang gusto nyo? 1 taon mula ngayon, matatanggap mo siya. March 19,
2026. O kung hindi man yung mas maaga pa. Kasi bakit natuwa? Kasi yung lingkod ng Diyos, kumbaga, ano kaya, nagugulo siya, nababalis, ano kaya pwede kong irigalo dito? Ano kaya pwede kong iganti dito? Di ba? Wala na siya, kumbaga lahat nasa sayo na. Pero ano kaya yung pwede? Meron pa eh. Amen? Meron ba tayong mga hinihiling sa buhay natin? So isipin mo, isang taon mula ngayon, ano yung pwede mong ma-receive? Marireceive mo lang yan. Kung susuporta ka sa lingkod ng Diyos. Hindi naman pwede nag-aasam ka, wala kang ginagawa. Amen? Kumbaga meron kang time deposit. Huwag kang umasang may withdrawing ka kung wala kang dinideposit. Amen? Kasi ang lahat naman na ito nagpagal ang ating mga pastor na nalangin. Deserve nila eh. Yung kumbaga, deserve nilang, o karapat dapat din silang i-bless, i-honor. Hindi lagi ipag-pray. Ay, pipray din naman sa mga pastor natin eh. Sige, Pastor Bus, pipray ko po kayo. Eh, buhay na nga rin nilang manalangin. Iba naman. Diba? Bigyan naman natin. Hindi naman sila, kumbaga, lahat naman kaya ibigay ng Diyos. Pero ikaw, bilang ikaw na individual, ano bang part ko para makatulong sa ating Pastor Bus o Pastora Ruth? Amen? Kunyari, pupunta tayo sa mission. Makikisakay ka kay Pastor Bus. Pastor Bus, sabay po ako. Tapos papagas na, no? Ano ka, bumunot ka muna? Cellphone ang binubunot mo eh. Pagbayaran na ng gas eh. Diba? Kumbaga kahit magkano, Pastor Bus, share ko po ito sa gas. Diba? Siya na nga nag-drive. Siya pa magpapagas. Diba? So dapat i-break na natin yung mga ganong kaisipan na lagi na tayong libre. Diba? Hindi tayo yayaman pag laging libre. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag laging libre. Amen? So kumbaga isa rin doon sa ating value, compassionate leadership, leading with love and empathy. So nakikiramay tayo. And may mga pangangailangan din yan. Kahit tayo individual, may mga pangangailangan din tayo. No? Ang sarap siguro nung, praise God, answer prayer ako. Amen. Alam mo pangangailangan ng pastor mo. Dapat alam mo. Amen. Dapat alam mo, Kuya Kim. Diba? Alamin mo, paano malaman kung wala kang relationship din? Hindi kayo sumasama. Si Pastor Bus, ang yaman-yaman yan. Nagpapatawag yan ng mga department, mga tatay. Meron tayong basketball. Diba? Pastor Bus, kayo na po sa renta, 2 hours po, 250 po. Huwag naman ganun. Diba? Hayaan mo, Pastor Bus, pupunta na lang po kayo, Pastor Bus. Tama? Referee po, Pastor Bus. Hindi ganun. Maglalaro din ang ating Pastor Bus. Amen po ba? O, Zumba. O, may Zumba ba tayo sa Sabado, may Zumba. Mga babae lang daw ang kasama. Wala ba lalaki doon? Pwede din, kasi susuporta tayo eh. Kasi si Kuya Dave nandoon, pangungunahan tayo ni Kuya Dave eh. Si Brother Deshar, nandoon din niya, nandoon kami tatlo eh. Paano kami, papalit kami ng mga tiyan eh. So yung mga ganong gawain, suportahan natin. May bayad ba yun? Magbayad. Susuporta ka eh. Pag ganyan-ganyan ka, tas kahit 100, wala ka. Tama? Suportahan natin. Amen? So sa Zumba, inaasahan natin ang bawat isa nandito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nandito ka. Yan na, nandito ka ha. Anong oras ba yan? 9. O, suportahan natin. Amen? So, malapit na matapos. Support din natin yung vision ng ating Pastor Boost. Amen? Ng ating Pastora Ruth. May maganda tayo, maganda yung patutunguhan ng ating church. Kumbaga, wag niyo munang isipin na agad-agad. Paunti-unti, may nangyayari na. Sabi mo, may nangyayari. Amen? Amen po ba tayo dyan? So, support the vision, maging involved mo yung sarili mo. Amen? Maging available ka.
Huwag mo exclude lagi sarili mo na hindi ka lagi pwede. Pwede ka eh. Amen po ba? So unang-una, supportahan natin yung church. Pangalawa, ministry, pastor. Amen? And lastly, nandito na ako magtatapos. Tayong lahat ay tumayo na po. 1 Timothy 4:12. Yan. 1 Timothy 4:12. Let no one despise you for your youth. Ibig sabihin na youth lang talaga, no? But set the believers an example in speech. Pag sinabi mo, gawin mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pag sinabi mo, gawin mo. Amen? Set the example in conduct. Pag-uugali. Amen? Kailangan natin yan as supporter. Kailangan natin sa pananalita natin, pag-uugali natin, pag-ibig. Dapat nag-uumapaw yung pag-ibig natin. Amen? In faith, pananampalataya, wala pa pero meron na. Diba? Yung mga nangangailangan, Lord, may pangbayad ako sa pledge, may pangbayad ako sa heroes. Faith. Amen? Purity, sa kabanalan. So lahat ng iyan, amen, kailangan natin sa church. Amen? Kailangan natin sumuporta sa church kasi dito tayo pinapakain ng salita ng Panginoon. Diba? Support the ministry, individual. Kailangan ka ng katabi mo eh. Amen? And lastly, support our pastor. Wag na wag po natin kakalimutan yon. Amen? Kung may mga pagkakataon, lalo na sobra-sobra ka naman, pag kinunbig ka ni Lord, magbigay ka. Amen? Okay ba tayo doon? Magiging supporter ba tayo ng church? Kung may susuportahan ka, hindi na kung sino mga politiko. Ang suportahan mo yung iglesia kung nasan ka. Kasi yung iglesia ito, maganda yung soil. Kung mag-invest ka, magpa-plant ka dito na sa iglesia ito, hindi ka lugi. Pag nagtanim ka dito, hanggang langit. Tatanggapin mo yung reward. Amen? Amen po ba tayo? So, be a supporter. Amen? Ano pa tayo dyan? Okay po ba tayo dyan? So, mula ngayon, magiging available ka na. Sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, magiging available ka na. Amen? Do not limit yourself. Amen? Hayaan mo yung ating unlimited God ang gumawang kumilos sa atin. Ang mahalaga lang, yes, yes, yes lang. Di ba yung kinanta ka natin kanina, yes Lord lang? Puro yes Lord lang tayo. Kahit minsan di mo maunawaan, sige lang, yes. Ba't ako magbibigay? Basta magbigay ka, kinukonbig ka eh. Huwag mo nang alalahanin kung saan pupunta yun. Diba? Amen po ba? Sino masaya dito dahil part siya ng ating church, naging supporter siya? Amen? Kung may mga pagkukulang man tayo, gawa natin ang paraan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige, tayo po lahat ay yumuko na, mananalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Napakabuti niyo po sapagkat pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng puso na sumuporta, tumulong, lalo-lalo na, Panginoon, sa aming church, nangangailangan, Panginoon, lalo na sa aming building, na malapit na po ang aming due date. Lord, salamat that still, Panginoon, you still do miracles, Panginoon, sa iglesyang ito. Lord, salamat po sapagkat alam po namin na ang bawat individual dito ay kinukonvict mo, kinakausap mo na, Panginoon, na Lord, maging tapat kami sa lahat ng meron kami, nang sa ganon, hindi ka mag-lack na suportahan kami. At ang pangako mo naman, sa lahat ng tapat na nagbibigay sa iyo, bubuksan mo ang durungan ng langit para sa amin. Lord, salamat na po sa bukas na kalangitan sa mga anak mo na nagbibigay sa iyo at hindi kami makalimot na kung ano yung mga bagay na meron kami ay bigay namin sa iyo. At syempre, Lord, hindi rin namin makakalimutan, i-bless ang aming mga pastor, Panginoon. Lalo na, Panginoon, pag may mga mission sila, Lord, we want to support them, Panginoon, even sa single, God, small amount na meron kami, makapag-bless kami sa kanila. It doesn't matter how much, Panginoon, ang mahalaga, yung puso namin, nakikiisa kami, nakikisuporta kami, maging sa vision, Panginoon, alam po namin, maganda ang patutunguhan nito. Ikaw ang naglagay, Panginoon, sa mga lingkod mo. Ikaw ang siyang bahala mag-fulfill. Ikaw ang siyang bahala, Panginoon, mag-complete ng lahat ng ito. At hayaan mo ang bawat isang naririto, maging part po kami, Panginoon, ng mga bagay na ito. Ayaw namin, Panginoon, na maging taga-upo lang dyan. But Lord, sabi mo sa iyong salita, marami na ang aanihin, Panginoon. Kaya nandito kami, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon, para umani, Panginoon. At salamat, Ama, sapagkat kailan pa man,
hindi ka magkukulang sa iglesyang ito. Kailan pa man, Panginoon, patuloy pa uunlarin, pagyayamanin, Panginoon, iaangat ang bawat isa, ang bawat individual, ang iglesyang ito, Panginoon, papakita mo, Panginoon, that you are amazing God. You are a wonderful God, powerful God, Panginoon, that you still amaze us, Panginoon, sa mga bagay na patuloy mong gagawin at ginawa mo na sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Salamat sa pagkat nakarinig kami ng iyong salita at ayaw na namin marinig ang lahat ng ito. Mula ngayong gabing ito, Panginoon, turuan mo kami, i-challenge namin ang aming mga sarili, Panginoon, na magbigay. Sa pagbibigay, dun mo kami, Panginoon, challenge, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo lahat ng purihan, sa iyo lahat ng pasasalamat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.